Hello mga kasarap! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's Karinderya serye ay maaga nga po akong nagising kaninang madaling araw. Ako po ang nagbukas at ako ang nag-opening dahil si Maldit si tulog pa. Check po muna natin yung parking kung kaninang umagang tinitingnan ko. May nagsiga at chinek ko naman kung okay naman dahil baka ako malapit sa kuryente pero hindi naman. So may customer tayo rito na gustong mag-shoutout. Sige, shoutout ka na. Shoutout, bagong day lang. Woo! Mama ko. Customer pala natin to from Bagong Silang. Bali, nakakailang kain raw sila rito. Shoutout dyan sa mga taga Bagong Silang. Shoutout sa inyo mga kasarap. Ang kwento nga pala kanina tungkol doon sa parking ay nakita natin na medyo yung kuryente nakababa. Pero kakausapin natin yung may-ari para malaman natin kung anong dapat gawin. Chinek ko nga pala yung rep namin at nakita ko yung freezer na walang yelo. Kaya karaka-raka, ayan, gumawa ko ng yelo agad-agad. Kasi wala pa naman si Marian niya, nasa school. Si Eza na natutulog at ang nandito ngayon ay kompleto naman. Nandiyan si Maldit, si Miranova, si Nene, at saka si Genggeng. So, okay at kompleto naman kami. Kaya okay lang na gumawa ko ng yelo dahil meron naman tao sa harapan. May magbabantay naman doon. Bali, after lunch yan yung mga oras na yan. Kaya gumawa na muna ako ng yelo dahil wala namang gagawa. Medyo alangayin na pag inantay pa si Marian. Ayan, si Miranova, nag-volunteer na siya ang magde-defrost ng rep. Totoo niya kayo na pang umaga ito nakapatay Pinatay ko na siya kayo na umaga din. Ngayon lang inilabas yung karne. Saka ide-defrost ni Miranova. So, habang dinedefrost niya, gumagawa ako ng yelo. Ang nasa counter naman ay si Maldit, saka tinutulungan sila ni Nene, saka ni Genggeng. Nandiyan naman si Genggeng. So, medyo natagalan akong gumawa ng yelo kasi marami akong gagawing yelo. I'm sure na bukas, wala pa rin kaming yelo. Gawa ng hindi pa yung titigas kagad. At mga oras na yan, may mga customer pa rin kami kahit pa paano kasi tapos na yung lunch break niyan. So, sabi ko kay Miranova, linisin ng maayos para makapaglagay kami ng mga yelo. Tinulungan na nga pala ako ni Nene na maglagay ng yelo kasi syempre, hindi na makayoko ang kasarap niya sa sobrang payat. So, ayan, tinutulungan ako ni Nene na mailagay ang lahat ng yelo. Hindi ko naman nalagyan yung dalawa at gagawa na lang daw ulit sila mamayang hapon kasi magpapahinga na muna ako, dun ako sa counter, ako magbabantay. So, pagkatapos niyan, naisipan ko na pumunta sa Gateway kasi death anniversary ni Tita. Si Tita ay ang hipag ni Father. So, pumunta muna ako dito sa cemetery at dadalawin. May dala ako niya na Mickey, ang favorite ni Tita. Saka tubig, may dala akong tubig. So, nagtulos muna ako ng kandila kay Tatay. Pagkatapos ko magtulos ng kandila kay Tatay ay pumunta na muna ako kay Tita at sinaglit ko muna si Tita. At si Tatay naman ay babalikan ko na lang maya-maya. So, pagdating dito kay Tita ay diladala ko na yung Mickey na nasa tab at saka yung tubig. Kasi favorite ni Tita yung Mickey. Yung mga time na nabubuhay pa siya ay favorite niya ang Mickey. Tsaka dinalan ko rin ng tubig din. Nagtulos ako ng kandila. So, muni-muni lang ako dito. Kinakausap ko si Tita kasi malapit na 2022 nung mamatay siya. Malapit na siya na ilipat sa pwesto ni Tatay. Kapag nailipat na siya ay isa na lang ang dadalawin namin. Hindi na kayo mililipat dito sa apartment kasi Tita ay maisasama siya kay Tatay para isang dalaw na lang. So, after nyon maya-maya ay bumalik na ako kay Tatay kasi doon na ako mag-i-stay. Nadala ako dyan na buko tsaka tinapay para doon na rin ako makapagpahinga. Saka magmuni-muni. So, pumunta na ako dito kay Tatay at syempre, niisip ko din actually yung pwesto natin ni Tatay medyo may kulang pa kami kaya pinag-iisipan ko kung paano yung plano namin. Na ang usapan na yung magkakapatid ay magbabayad kami every last week ng buwan para matapos yung bayarin namin dito sa Gateway sa pwesto ni Tatay. And then, ako lang muna dito wala akong buko tsaka tinapay. And then para makapagpahinga. Ang naiwanan sa kaha sa karinderya ay si Maldit. At maganda naman dito tumabay kapag hapon ng ganyan. Medyo malilim na hangin. Kaya lang dito punta ko ngayong hapon na to ay hindi mahangin. Kaya yung pagsindi ko ng kandila ay hindi naman halos namatay. Walang masyadong hangin. Pero okay lang. Tsaka syempre dito pag pumupunta ako meron akong peace of mind. Pwede kong kausapin si Tatay. Pwede kong kausapin si Tita. Kahit na alam ko na hindi na sila sasagot. Pero ganun pa man meron ako rito peace of mind na makapag-relax at makapag-isip at makapag-muni-muni. Naisip ko na rin na umuwi na dahil medyo pahapon na. Kaya inayos ko yung tubig ko tsaka yung dala kong tinapay. Namataan kong dumating pala si Esan, yung anak ko, kasama niya yung GF niya na si Eka. Nag-bless lang sa akin si Eka tsaka si Esan na dadalaw daw sila kay Tita and then after niya dadalaw din sila kay Tatay. Sabi ko, sige ka ako dumalaw na kayo at mauuna na ako kasi wala ka akong kasama si Maldit sa karinderya. At ako medyo gagabi na rin kaya nauna na ako sa kanilang umuwi. Mabilis lang naman ang biyahe rito. Papunta lang naman dito ay mga ilang minutes lang. Kasi malapit lang naman tong Gateway dito sa karinderya namin sa Raisin Eatery. So, ilang mga kasarap, maraming po salamat at like po natin tatandaan na lahat pwede pero hindi lahat dapat. Bye-bye!